What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang sci-fi, romance movie na pinamagatang I.O. Nakatakda ang pelikula sa isang post-apocalyptic present, kung saan ang kapaligiran ng Earth ay naging lubhang nakakalason. Ang ilang mga siyentipiko ay hinulaan ito ng maaga at lumikha ng isang istasyon ng kuryente na ipinadala sa kalawakan upang anihin ang geothermal na enerhiya mula sa ibang mga planeta. Di nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang mamatay sa kanilang pagtulog at nasuffocate sa mga lansangan. Nagsimulang umitim ang dugo sa kanilang mga ugat dahil sa hindi inaasahang pagbabago sa komposisyon ng atmosphere ng mundo. Tinawag ito ng marami na huling pagtatangka ng Earth na mabuhay sa pamamagitan ng pagpapaalis ng mga tao. Ang natitirang mga tao ay tumakas sa planeta sakay ng 100 barko. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang istasyon ng kalawakan na tinatawag na Exodus Mission. Ang istasyon ay parang lifeboat sa itaas ng bulkan na buwan ng Jupiter na tinatawag na Io. Gayunpaman, hindi lahat ay handang sumuko sa Earth at si Sam Walden ay isa sa ilang mga tao na naninirahan doon. Siya ay nabubuhay mag-isa sa isang mataas na lugar, kung saan ang hangin ay makahinga pa sa ngayon. Kasalukuyang sinusubukan ni Sam na magpalaki ng mga bubuyog na maaaring mabuhay sa kapaligiran. Ipinagpatuloy din niya ang pagsasaliksik ng kanyang ama na si Dr. Harry Walden. Itinuro niya kay Sam na ang pangunahing prinsipyo ng kalikasan ay ang kaligtasan. Nasa ating isipan, sa ating kaluluwa ang hanapin ang buhay anuman ang mangyari. Mabilis na umunlad ang buhay ng halaman upang labanan ang toxicity ng ammonia kaya umaasa si Sam na tulungan ang mga bubuyog at iba pang mga pollinator na umangkop. Sa kalaunan ay maaari nitong linisin ang hangin sa pamamagitan ng pollinasyon ng mga halaman na gumagawa ng oxygen. Naniniwala sina Sam at Dr. Walden na ang mga tao ay kumukuha sa mga bituin sa paghahanap ng kaligtasan habang hindi nila napagtanto na sila ay nasa sasakyang pangkalawakan na may pinakamaraming gamit. Naniniwala sila na ang mga tao ay hindi may iwasang makibagay at umunlad muli sa lupa. Samantala, si Sam ay may nobyo na nagngangalang Elon na nakatira sa istasyon ng Io. Madalas silang nagpapadala ng mga email sa isa't isa bilang isang paraan ng komunikasyon. Gusto ni Elon na sumama si Sam sa kanya sakay ng istasyon ngunit sigurado siyang hindi namamatay ang lupa, ito ay muling isilang. Isang araw, nakatanggap si Sam ng email mula kay Elon kung saan ipinahayag niya na opisyal na inihayag ng Space Council ang unang bagong ekspedisyon sa mundo, na naglalayong mahanap ang susunod na tahanan ng sangkatauhan. Pinili nila ang Proxima Centauri b, isang exoplanet na identical twin ng Earth at 10 taon ang layo sa mga tao. Lahat ng mga kaibigan ni Elon ay nag-apply para sa misyon. Inihayag pa niya na ang anunsyo ng New World Expedition ay may matinding implikasyon para sa Exodus program. Bago matapos basahin ni Sam ang email, hindi gumagana ang kanyang computer at nagtungo siya sa kanyang ATV bike sa isang lumang abandonadong library. Doon, sinuri niya ang isang libro ng mitolohiya, ngunit isang napakalaking bagyo ang biglang sumulong patungo sa gusali. Pinipilit siya nitong magmadaling bumalik sa kanyang kanlungan. Inayos ni Sam ang kanyang computer at ipinagpatuloy ang pagbabasa ng email ni Elon. Nalaman niya na ang desisyon ng konseho na ipahayag ang unang bagong ekspedisyon sa mundo ay nagbabago sa lahat. Epektibo kaagad, ang lahat ng tauhan ng spacecraft, enerhiya, at iba pang mahahalagang supply ay na-redirect sa New World Expeditions. Ang mga natitirang Exodus shuttle sa Earth ay ilulunsad din sa loob ng 4 na araw. Dahil ito na ang huling pagkakataon niya, hinimok ni Elon si Sam na umalis sa Earth kasama ang kanyang ama. Kinabukasan, siniyasat ni Sam ang kanyang mga bubuyog, para lamang malaman na lahat sila ay napatay ng nakakalason na bagyo. Nagdulot din ito ng kalituhan sa kanyang greenhouse farm. Nang hihinayang, bumalik siya sa kanyang kama at pagkatapos ay sumulat muli kay Elon. Inihayag ni Sam ang tungkol sa bagyo at mga bubuyog, na nagpapaliwanag na nawala sa kanya ang lahat ng genetic na pag-unlad na nagawa niya. Inamin ni Sam na malapit na siya sa kanyang breaking point sa ngayon. Ipinagtapat din niya na kahit na gusto niyang umalis sa Earth, hindi siya makakarating sa lugar ng paglulunsad sa oras kasama ang ATV at ang dami ng oxygen na maaari nitong dalhin. Di nagtagal, isang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Micah ang dumaong malapit sa base ng isang helium balon. Hindi nagtagal ay nakipagkita siya kay Sam at sinabing balak niyang makarating sa lugar ng paglulunsad at umalis sa Earth. Ngunit una, gusto niyang makipag-usap kay Dr. Harry Walden.
Inalok siya ni Sam ng tubig na sinasala niya gamit ang buhangin at uling. Sa una ay nag-aalangan si Micah tungkol sa pag-inom ng maulap na tubig ngunit tiniyak niya sa kanya na ito ay ligtas. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang katulong ni Dr. Walden, na itinatago ang katotohanan na siya ay kanyang anak. Nang hilingin ni Micah na makipagkita sa kanya, sinabi ni Sam na nasa field si Dr. Walden sa isang lugar na nagsasagawa ng pananaliksik. Hiniling ni Micah na dalhin doon, ngunit sinabi ni Sam na hindi niya magagawa dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Bilang resulta, nagpa siya si Micah na hintayin ang siyentipiko at si Sam ay nag-ayos ng pagkain para sa kanya. Ibinibigay niya sa kanya ang mga sariwang gulay na pinatubo niya sa kanyang greenhouse. Sa tanghalian, tinanong ni Sam kung may natitira pang hayop sa malawak na dagat. Isa sa mga pangarap niya ang makapunta doon at maranasan ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit tumugon si Micah na wala nang natitira sa Earth. Ang lahat ng mga hayop ay nawala, at maging ang mga mikroorganismo ay namamatay. Sa susunod na eksena, ipinakita sa kanya ni Sam ang kanyang lab kung saan siya nagsasagawa ng kanyang pananaliksik. Pinag-uusapan din niya ang tungkol sa kanyang kaibigan, si Elon, na kasalukuyang nagtatrabaho sa solar cell mission sa Alpha Centauri. Pagkatapos nito, pinapatugtog niya ang pre-record na audio ni Dr. Walden sa radyo para sa mga taong natitira sa Earth. Nagulat ito kay Micah dahil naramdaman niyang nakikinig siya kay Dr. Walden ng live. Sumagot si Sam na ito ang karaniwang protocol kapag si Dr. Walden ay nasa field at malamang na babalik siya bukas. Kinabukasan, habang nag-uusap ang dalawa, biglang ibinunyag ni Sam na hindi niya kaibigan si Elon kundi boyfriend niya. Tinanong niya si Micah kung kakaiba ito ngunit sinabi niya na walang masama sa pagmamahal sa isang taong naninirahan sa milyon-milyong milya ang layo mula sa iyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang tungkol sa kanyang sarili, na inihayag na minsan ay gusto niyang maging isang guro, ngunit napunta sa isang hot air balloon. Humanga si Sam sa kanyang katapatan at sa wakas ay ipinagtapat na siya ay anak ni Harry Walden. Susunod, dinala niya ito sa greenhouse at ipinakita sa kanya kung paano niya ito mano-mano e-pollinate ng kanyang mga halaman ngayong namatay na ang lahat ng kanyang mga bubuyog. Si Sam ay may 3 kapatid na halaman. Si mais, kalabasa, at sitaw. Ang mais ay nagbibigay ng istruktura para umakyat ang mga beans habang ang kalabasa ay nagkakalat sa lupa. Ang beans ay nagbibigay ng nitrogen bilang kapalit. Mukhang nainis si Micah dito. Kaya iniba niya ang usapan at nagtanong tungkol sa kanyang mga tato. Inihayag ni Sam na ito ang equation ni Euler at ang evolvability equation ng Nowak. Ipinaliwanag niya ang huling equation at sinabi sa kanya na ang mga simbolo sa kaliwa ay kumakatawan sa lahat ng posibleng mga string ng mga molekula habang ang mga simbolo sa kanan ay kumakatawan sa mga pressure sa pagpili at fitness rating. Sa madaling salita, ang lahat ng kailangan para lumitaw ang buhay ay mga molekula na napapailalim sa mga puwersa ng pagpili at mutation. Kung matutugunan ang mga kondisyong iyon, lalabas ang pagtitiklop sa sarili. Nang tanungin ni Micah ang tungkol sa mga marka sa kanyang ribcage, ibinunyag ni Sam na ginawa niya ang mga ito upang mapabuti ang kanyang kaligtasan sa sakit. Ipinakita rin niya sa kanya ang isang video clip ng isang baboy na pinalaki ni Dr. Walden sa kanyang lab. Bagamat namatay ito matapos malantad sa nakalalasong hangin, ito ay isang malaking tagumpay pa rin. Kinabukasan, nahanap ni Micah ang lumang kwarto ni Dr. Walden at ng kanyang asawang si June. Tinanong niya si Sam tungkol sa kanyang ina, at ibinunyag niya na nagkasakit si June at namatay. Nang marinig ito, sinisi ni Micah si Dr. Walden sa pananatili nila sa nakakalason na lupang ito na nagresulta sa pagkamatay ni June. Pagkatapos ay bigla siyang sumugod sa kanyang lab at sinira ang pinto sa opisina ni Dr. Walden. Ang kwarto ay nasa mahinang kondisyon at tila matagal nang walang tao. Ito ay kapag nalaman natin na si Dr. Walden ay patay na. Nag-flashback sa nakaraan ang pelikula. Matapos gumugol ng mga taon sa isang post-apocalyptic na lupa, pagpapatakbo ng mga eksperimento, at pagkawala ng kanyang asawa, napagtanto ni Dr. Walden na ang planeta ay hindi na mailigtas. Hinimok niya si Sam na umalis para sa IO ngunit tumanggi itong sumuko sa kanya. Ipinaliwanag ni Dr. Walden na maya-maya ay kailangan na niyang umalis dahil mag-iisa siya pagkatapos niyang mamatay dahil sa mga komplikasyon sa kalusugan. Bumalik sa kasalukuyan, dinala ni Sam si Micah sa lugar kung saan inilibing ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magbigay ng respeto sa mga patay, inanunsyo ni Micah na isasama niya si Sam sa space shuttle.
Nilinaw din niya na hindi siya kukuha ng hindi bilang sagot, kaya atubili itong sumang-ayon. Nang maglaon, sumulat si Sam sa kanyang kasintahan na nagpasya siyang umalis sa Earth ng tuluyan at magsasama silang muli sa lalong madaling panahon. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, napansin niya na ang isang queen bee ay napisa sa kanyang pugad, at ito ay immune sa nakakalason na hangin. Ito ay nagpapasaya kay Sam, ngunit wala itong pagbabago dahil plano pa rin niyang umalis sa Earth ng tuluyan. Ang problema lang ay hindi sila makaalis kaagad. Dapat maghintay ang duo para sa paborableng hangin na pumutok sa kanilang hot air balloon patungo sa kanilang destinasyon. Di nagtagal, nakatanggap si Sam ng tugon mula sa kanyang kasintahan, na nagpapahayag ng kanyang kagalakan na aalis siya sa Earth. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ay nag-sign up para sa 10 taong haba na ekspedisyon ng New World. Nangangahulugan ito na maghihiwalay sila sa loob ng maraming taon. Ang balita ay nagwasak kay Sam at siya ay napaiyak. Nang makita siyang heartbroken, pinagluto siya ni Micah at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang oras sa pre-apocalyptic Earth. Naaalala niya ang kanyang oras sa mga suburb at pagpunta sa lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang lumilipas ang panahon, lalong hindi mapakali si Micah sa paghihintay ng magandang hangin. Samantala, si Sam ay nagsimulang makaramdam ng kalungkutan ngayong mas malayo na ang kanyang kasintahan sa kanya. Simula siyang lumapit kay Micah at nauwi sila sa pag-iibigan. Kinabukasan, nagising siya sa balita na ang shuttle launch ay binago sa ibang site, mas malayo kaysa sa orihinal. Sinuri ni Micah ang kanyang helium reserve at napagpasyahan na wala siyang sapat na gasolina para sa ekspedisyon. Siya ay nadidismaya at nananangis na siya ay isinumpa. Nang tanungin ni Sam kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Micah na nakita niya ang 12 tao kasama ang kanyang asawa na namatay sa gutom. Siya ang pangunahing dahilan nito dahil makasarili niyang itinago sa kanila ang pagkain. Gayunpaman, nangako si Micah na hinding-hindi niya hahayaang may mangyari kay Sam. Naantig siya sa mga salita nito ngunit mas malaki ang problemang dapat harapin ngayon. Inihayag ni Sam na alam niya kung saan nila mahahanap ang helium. Dahil dito ay nasasabik si Micah at nagsimula ang dalawa sa paglalakbay patungo sa lungsod na nabalot ng nakakalason na kapaligiran. Sa kabutihang palad, namamahala sila upang mahanap ang gasolina, na ginagamit nila upang muling punan ang kanilang mga tangke ng helium. Kinabukasan, inihanda ni Micah ang lobo para umalis sa lugar ng paglulunsad ngunit pinilit ni Sam na bumisita muna sa isang museo ng sining. Siya ay nag-aatubili sa una. Ngunit kalaunan ay sumuko at hiniling sa kanya na bumalik sa loob ng 1 oras. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang minuto, biglang napagtanto ni Micah na ayaw niyang umalis sa Earth. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang estado ng takot at agad niyang sinundan siya ng mga ekstrang tangke ng oxygen. Nagmamadaling pumunta si Micah sa museo at nakita niyang hinahangaan niya ang isang klasikong pagpipinta. Tinitiyak niya kay Sam na ginawa niya ang kanyang makakaya at ipagmalaki siya ng kanyang ama. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya ngunit hinimok siya nitong pumunta ng mag-isa. Sa sandaling ito, nagsisimulang tumunog ang alarm ni Sam, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang supply ng oxygen. Nagmamadaling binigay sa kanya ni Micah ang ekstrang tangke ngunit imbes na palitan ay tinanggal niya ang kanyang oxygen mask. Habang nilalanghap ni Sam ang nakakalason na hangin, ang eksena ay kumukupas sa itim. Ang pelikula ay mabilis na sumusulong sa hinaharap at nalaman namin na naglakbay si Micah ng mag-isa sa spaceship. Para naman kay Sam, nakaligtas siya at nagpas siyang manatili. Tulad ng bagong queen bee sa kanyang kolonya, hindi na nakakalason sa kanya ang nabagong kapaligiran. Nagtatapos ang pelikula habang nakatayo siya sa isang beach kasama ang isang bata. Lumalabas na ang pangunahing layunin niya habang nakikipagtalik kay Micah ay muling punuin ang lupa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!